Bah, nagrereklamo na itong kampo ni dating Congressman Jing Paras tungkol po dun sa kumalat na picture ba o video na si Paras ay nakikipag-meeting, nakipag-usap dun sa talent manager ba na nahuli ng NBI at umaming sila ay merong gagawing at plano para ho siraan si Executive Secretary Rap Recto. Wow. Dati mga kwento at salaysay lang nung alias Jin ba yun? O yung talent manager. Parang ang dating sa NBI, binabaliwala ng kampo ni Paras at ni Libiste ang isyo. Although pagka sila pinatawag, hindi man dumarating pero nagpapadala ng mga abogado. Okay? Pero ganun pa man, hindi mo naman pipigilan na ilabas yung ebidensya bilang pagpapatunay kasi yung picture kung saan nag-meeting at yun ang maging topic, ay nakakaalam lang yan ay si Paras. Totoo ba yan o hindi? Wala naman siya magagawa dyan kung hindi i-deny. Pag inamin niya, delikado. Magdi-deny lang talaga siya. Pero ang kinasasama ng kanilang loob, bakit daw lumalabas ito? Parang trial for publicity. Wala tayong magagawa. Talaga pong ganyan eh. Kung sino man ang naglabas niya, di habulin nyo. Diba? Pero yung nakalagay doon, ayaw ko na ipakita kasi hindi ako aware doon sa picture na yan. Baka artificial intelligence, kung ano man yan. Nakita ko rin eh. Talagang si Paras yung nakaupo doon at may mga ibang kausap kung sino-sino yung kausap eh. Kung yan ay totoo, para talagang magiging problema yan ng dating congressman. Ito po ay sa ongoing investigation ng NBI tungkol nga ho sa plano umanong paninira kay Secretary Recto. At ang issue rito ay merong mga babae na di umano'y binayaran ng malaking halaga para palabasin na nakipag-date or naging kliyente o customer. Yun ang tama. Papalabasing customer nila si Recto, di ba? Kasiraan ng pangalan ng mga Recto at saka yung pagiging posisyon sa posisyong Executive Secretary ng ating Pangulo. Di ba ganun katindi? Ang problema yung kanilang talent manager nakausap umano ni Paras. Ang siyang umaamin at siyang nagkukwento. Yan naman po ay hindi rin parang sinasadya ng NBI dahil yung galaw ng NBI at operation ng NBI, entrapment operation doon sa isang 5-star hotel sa Maynila, ay para sa tinatawag na human trafficking sa ibang issue. Pero nung mahuli na, nagsalita na yung talent manager. Tinanong pa raw NBI, ito ho ba yung may kaugnayan sa aming plano at operation laban kay Recto? O iba? Ayun, doon nagulat ang NBI. Meron pala kayong ganyang plano. So, yun ang sinasabing dalawang kaso ang nadiscover ng mga ahente ng NBI at ng DSWD sa kanilang actual operation. Kaya yung human trafficking, pasok. Kasi may mga babae doon sa lugar na willing ng magbigay ng serbisyo kapalit ng malaking halaga. 6 million pesos yata yung kapalit. Yun doon sa NBI. So ngayon, nagre-reklamo yung kampo ni Paras dahil lumabas yung picture. Ayun ang matindi. Harapin na lang ninyo ang NBI na siyang malalim na nag-iimbestiga. After all, kaya nga nag-iimbestiga para malaman ang totoo. Kasi interesado ang Malacanang. Interesado si dating senador, dating congressman, asawa ng gobernador ng Batangas na si Executive Secretary Recto. Matinong politika yan eh. Wala naman tayong nabalita ang na-involve yan sa ganyang klaseng maduming galawan. Bakit naman? Kung totoo yan yung napili nyo, siraan ng below the belt. Mananagot kayo. Ano ang sabi ni Director Matibag? Naghihintay lang ang Malacanang at si Secretary Recto sa findings at update ng investigasyon nila. At kung makikita nilang may sapat na basihan at imaman, saka sila kikilos. Ibig sabihin, magiging opisyal na complainant si Recto kung makikita niya na meron talagang basihan ang investigasyon at ebidensyang magpapatunay na siya ay talagang pinagplanuhang sirain ang reputasyon, pangalan at kung ano-ano pa. Matindi po yan. Ngayon ang tanong, sino bang maglalaglag dito?
Ilalaglag ba ni Paras si Libiste o ilalaglag ni Libiste si Paras? Alam niyo kung bakit ho natatanong natin ito? Kasi di umano, si Libiste ang maglalabas ng pera. Ito sa pinasabing 5 to 6 million pesos. Okay? At ito, di umanong si Paras naman ang nakipag-usap sa talent manager kaya nga lumabas yung picture. So, madaling idineya ni Libiste na wala siyang ugnayan kay Paras. Pero paano naman i-deny ni Paras na wala siyang ugnayan kung siya'y nakipagkita sa talent manager? Dahil siya itinuturo ng talent manager. Kung ang sino ang kausap, pati si Paras daw umano ang umaming manggagaling ang pera kay Libiste. Ayun ang matindi. Kaya nabanggit si Libiste. Dahil alam naman natin, bilyonaryo yung Libiste. Dahil sa solar power na kontrobersa. Naloko na, nagdugtong-dugtong eh. So lahat ng yan maliliwanagan sa ongoing investigation. Kaya ang ating advice na lang, di man hinihingi, pero wala namang bawal sa advice, makipag-coordinate na lang kayo sa NBI para sa malalim na investigasyon at kaayusan. Although ginagawa, pero abogado, hindi pa ako napupunta ng personal yung dalawa eh. Dating congressman at kasalukuyang congressman. Hindi ko alam kung si Libiste ay nakabalik na ng bansa. Ang matindi rito, yung kilala na law office sa Ortigas Center. Inabanggit na yung pangalan at saka law office. Kilala nga yung abogado eh. Dalawa yung kilalang abogado, dalawa yung medyo bago pa. Na-identify na abogado raw ni Libiste. Wow. So, dadami ang kasapakat dito. May politiko, may dating politiko, may law office, may mga abogadong personalidad na kilala. Naloko na. Hindi nyo kayang takutin ng NBI. Yan trabaho nila eh. Unang-una, ang biktima at ang gustong biktimahin at magiging complainant ay Office of the President, Executive Secretary. Paano naman sila titigil niya? At saka hindi maganda talaga. Inamin at naiparinig ko na sa inyo mga video, yung mga statement ni Matibag, seryoso siya. Dahil seryoso yung issue na hindi niya talaga dapat nangyayari. Labag sa batas. Kaya nga sabi niya, posible human trafficking ang kakaharapin after ng kanilang malalim na investigasyon. Dahil may mga babaeng involved dito, na-rescue nila, na-identify nila, nakausap nila, at mayroong talent manager. Ano ba trabaho ng talent manager? Pagdating sa ganyan, mga showbiz or pagre-regalo ng mga babaeng kapalit ng salapi. Di ba? Ang trabaho ng talent manager, mag-recruit ng mga babae, magbenta ng mga babae, makipag-deal sa mga kliyente, gamit yung mga babae, kapalit ng pera. Abay, matindi yan. Human trafficking po yan, lalo na kung mga bata pa yung mga babae. Siyempre, mga bata pa yan. Hindi naman ibebenta ng talent manager yung babaeng hindi mga bata pa. Ganong katindi, kalaswa at kainit niya. Pag pumasok sa qualified human trafficking, non-bailable offense yan. Parang madadagdagan yata ang makukulong Please like, share, subscribe, and follow. Issue lang or information lang, walang personalan.